Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan. Maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kaniyang sarili. Pasanin araw-araw ang kaniyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kaniyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kaniyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman nito'y ang kaniyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, tunay ngang walang pwedeng makatakas sa hirap at pagdurusang kaakibat ng buhay. Lahat tayo magdaraan sa hamon at pagsubok sa mundong ito. Kaya nga may mga pagsubok na magaan. Yung iba, mabigat. Minsan, parang hindi na natin kaya. At yung iba, may mga hamong susubukin talaga kung gaano kalakas ang ating pananampalataya. Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, maliwanag na ipinahayag ni Jesus Nazareno na kung sino man ang ibig sumunod sa Kanya, limutin ang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa Kanya. Dahil ang naghahangad na magligtas ng kaniyang buhay ay siyang mawawalan, ngunit ang mag-alay ng kaniyang buhay alang-alang sa Diyos ay ang siyang
magkakamit nito. Kung pagninilayan nating mabuti, mga kapatid kay Kristo, ito mismo ang naging buhay ni Jesus Nazareno. Una, sumunod siya sa lahat ng ipinag-utos ng Ama. Ikalawa, nilimot niya ang kaniyang sarili para sa atin. Ikatlo, pagmasdan ninyo ang altar, pinasan niya ang krus ng ating karumihan, ang krus ng ating kasalanan, at ang krus ng ating pagkamakasarili. Ikaapat, hindi lang pagpasan sa krus, sumunod siya sa kalooban ng Ama hanggang sa kanyang kamatayan. Kaya nga kung babalikan natin ang buhay ni Jesus, hindi ito naging madali kahit siya ay tunay na Diyos. Pagmasdan ninyo anong sinabi niya, hindi siya tatanggapin at kapopuotan siya ng maraming tao. Ang buhay ni Jesus, kinapukutan siya ng mga Hudyo at Pariseo, inusig ng matatanda ng bayan, ng mga saserdote at ng mga punong eskriba. Pinaratangan si Jesus ng maling akusasyon. Pinahirapan siya hanggang bumulwak ang kaniyang sariling tubig at dugo. Sinaktan siya ng mga hampas ng mga taong mapagsamantala. Hindi isang payapang buhay ang naranasan ni Jesus Nazareno nung siya'y pumasok sa ating mundo at kasaysayan. Nakipamuhay siya sa ating paghihirap. Sinuot niya ang damit ng ating pagdurusa. Hindi siya natakot maranasan ang bawat kirot at hapdi na dulot ng ating pagiging ganid at sakim. Kaya pinapaalalahanan tayo, mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito na maging matatag sa anumang hamon ng buhay. Uulitin ko po, sapagkat ito'y napakahalaga, tayo'y pinapaalalahanan na maging matatag sa bawat hamon ng buhay. Huwag po agad tayong susuko. Huwag agad tayong bibitiw. Ialay natin ang lahat ng ating paghihirap. Kaisa ng paghihirap ni Jesus Nazareno sa krus, alang-alang sa ating pagsunod sa Diyos Ama. At mga kapatid, huwag tayong mag-alala. Sa bawat paghihirap natin, may katumbas na kaginhawaan. Batid ng Diyos ang lahat ng ating pagtitiis at pagsusumikap sa buhay. Uulitin ko, batid ng Diyos ang bawat mong paghihirap at pagsusumikap sa buhay. Alam ng Diyos kung ano ang tinitiis mo sa mga sandaling ito. Alam ng Diyos ang laman at pintig ng iyong puso. Pagmasdan ninyo ang buhay ni Jesus Nazareno, isang buhay na punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos Ama. Ganito rin tayo, bagamat humaharap ng mga tinik, ng mga hamon at pagsubok sa buhay.
pinapaalalahanan tayo, buong puso tayong magtiwala sa habag at pag-ibig ng Diyos. Bakit? Dahil ang bawat paghihirap at pagtitiis natin may kaukulang gantimpala at kaluwalhatian mula sa Diyos. Huwag tayong matakot sa pagsubok. Harapin natin ito kasama si Jesus Nazareno. Amen. Amen.